Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mateo's point of view. 4 years ago, nasa edad 20 ako nang sinabi sa akin ni Daddy na ibibigay niya sa akin ng kumpanya kapag nagawa ko ang gusto niya. Alam niya na habol din ni Mami ang kumpanya. Gusto niya rin ng shares but Daddy doesn't want that. Gusto niya na may bigay sa akin. Mommy hates me. Ayaw niya na ako ang magiging susunod na tagapagmana ng kumpanya ni Dad. Pero wala silang magagawa dahil ako lang naman ang nag-iisa nilang anak. Pare, bakit hindi na lang si Jelly ang anakan mo nang hindi ka na maghirap? Suggestion ng kaibigan ko na si Ivan. I drank on my wine. I don't like her. He snorted. Does it matter? Basta mabigyan ka ng anak ay ayos na iyon. Makukuha mo na ang gusto mo. Ayoko na may feelings na attach. Natawa si Ivan. So anong gagawin mo? Imposibleng hindi maghahabol sa iyo ang mga babae kapag nabuntis mo. You're young, you're handsome, at mayaman ka. Kinigat ko ang ibabang labi ko. Sa totoo lang ay ang hirap. Paano ko naman gagawin iyon? Masyado pa akong bata para magkaroon ng asawa. I should focus on myself first. Hindi ko alam kung bakit ito ang gusto ni Dad. Malabo na rin silang dalawa ni Mami pero hindi pa rin sila naghiwalay. Tingin ko si Mami ang pumipigil para mapanatiling mabango ang kanyang pangalan. Pare, madami akong kilalang babae dito. Galing sa mga kilalang pamilya. Magaganda pa. Baka gusto mo ng isa riyan at lapitan mo. Maybe you can both talk. Kumunot ang noo ko lalo na nang may nilapag siya sa isang folder sa lamesa. You're creepy bro, he chuckled. I was just helping you brother. Ang daming magaganda sa San Isidro. Kumunot ang noo ko. San Isidro? Ang layo naman yata. He smirked at me. I know. Mas maganda yung maiba. Come on. Tinutulungan lang naman kita tapos iyan yung problema mo. Wala ka namang ibang gagawin kundi akitin ang isa sa mga babae na sa listahang ito. Bumuntong hininga ako at saka inabot ang folder na inilapag niya sa lamesa. This motherfucker is kind of a creepy ass. Paano niya gawa ang mag-research ng ganitong kadaming babae? Well, what do you expect from this ass? Siguro, ang mga nasa listahang ito ay mga naging babae niya. Binuklat ko ang folder at bumungad sa akin ang mga mukha ng magagandang babae at ang mga konting impormasyon tungkol sa kanila. Wala pa akong nilalandirian. Natigil ako sa pagbuklat nang magsalita si Ivan. I licked my lower lip. Good to know. Then, kinuha ko lang iyan sa isang bar. May kilala kasi ako na bartender doon. Nagpatulong ako sa kanya. Kumunot ang noo ko pero nagpatuloy pa rin ako sa aking ginagawa. All the ladies in the folder are all beautiful. Wala akong mapili dahil masyado silang magaganda. Ngunit wala silang masyadong impact sa akin. I was about to close the folder nang may napansin ako. Nilitan ko ang aking mata at bagya akong napasinghap nang may isang picture na nagpatulala sa akin. She's insane beautiful with her fierce look. She's as white as paper at ang kanyang ganda ay nakakapanghina. What's her name? Bumaba ang aking mata sa kaunti niyang impormasyon. Tricia Madrigal, 18 years old. Nag-angat ako ng tingin kay Ivan. Bro, who's this hottie?
Lumapit sa akin si Ivan at sinilip ang itinuro ko sa kanya. Noong una ay kumunot ang noo niya, pero kalaunan ay namilog ang mata niya. Si Trisha? Maganda siya, sabi ko habang pinagmamasdan ang picture. Maganda rin ba siya sa personal? Nagulat ako nang pumalakpak ng isang beses si Ivan at saka tumangu-tungo sa akin. Oo pare, naku, jackpot ka dyan. Pero wag na lang yan. Kumunot ang noo ko. Bakit pare? Akala ko hindi mo matitipuhan. Masungit iyan at hindi pwedeng mabuntis. Lalo na't anak iyan ng politician. Pero siyang gusto ko. Nai-imagine ko pa lang ang paglaki ng tiyan niya ay nasisihan ako. How much more kung gano'n na nga? Saan nga ito? Nalaglag ang panga ni Ivan. Seryoso ko ba pare? Tumango ako sa kanya. Oo pare. I want to talk to this girl and make an agreement. Tingin mo ba ipapayag? Sa lahat ng iligay ko riyan, siya ang pinakabata. It doesn't matter. Ang mahalaga ay mabuntis ko siya. I want to make sure of it bago pa man magbago ang isip ni Dad sa akin. The music of the VAR made me annoy. Hindi ako sanay. Ang lakas at halos nabibing ako sa tugtog. Dinala ko ni Ivan dito upang makita namin ang babaeng pinakita niya sa folder nung nakaraan. I was just wearing my black hoodie. Ang aking kamay ay nasa magkabilang bulsa habang pasipleng naglalakad. Ivan, what brings you here? Ang layo ng lalukas sa San Isidro. Nagpalinga-linga ako. Nagbabaka sakali na may mapagkatuwaan habang hinahanap namin ang babae na sinasabi ni Ivan. Sigurado ba siya? Natutungo ito ngayon dito? Oh, sinama ko ang kaibigan ko, si Mateo. Natahuan ako nang kinalabit ako ni Ivan at pinakilala niya ako sa kanyang kakilala. Tangulang ang aking sinagot at nagpalinga-linga muli. Pare, may hinahanap ka ba? Natigil ako sa paglinga-linga nang tinanong ako ng lalaki na kabarkada ni Ivan. Nasa isang lamesa kami nang tinanong niya yun sa akin. No, yumuko ako. You're looking for chicks? He grinned at me. Don't worry, may darating dito. Dadalhin ng kaibigan ko ang mga friends niya. Sino bang mga kasama ni Danica Arvin? Sabat ni Ivan at makahulugang akong tiningnan. I don't really know, but I am sure na kasama ni Danica si Trisha. Trisha? Nanliit ang mata ko nang tinanong ko yun kay Ivan. He knows. He is teasing me. This son of a bitch. Yup. Ang totoo ay narito siya. Nasa dance floor lang. Kumunot ang noo ko at napabaling sa dance floor. Hindi ko pa yun makikilala kasi sa picture ko naman siya nakita. Baka nga pala iba sa personal eh. Oh, nandito na siya. Bigla akong napalunok at halos maadik ako nang nakaamoy ako ng pabango na matapang, ngunit nakakapanghina. Hi Ivan. A girl with a tight dress went in our table. Danica is here. Kukuha pa lang siya ng drink. Halos maubusan ako ng hininga nang tumabi siya sa upuan ko. Napalunok ako at halos hindi na ako makatingin. May kasama pala kayo? I didn't know. Oh, Ivan is my friend. At dinala niya ang kanyang kaibigan sa San Isidro. Oh, nice to meet you. She giggled at naalarma ako nang binalingan niya ako. Nice to meet you guys. Hindi ako nagsalita pero nanatili lang ako sa tabi niya. Actually, we talk. Lalo na nang malasing siya at naging madaldal na. Wala naman talaga akong plano. It's not my intention to get her pregnant. But things happened. Nagising na lamang ako kinabukasan na wala na siya sa tabi ko.
Iniwan niya akong topless at nag-iwan pa ng pera. What the fuck? I gritted my teeth. Akmang babangon na sana ako nang napasin ko ang kulay pula sa kama. I smirked. At least ako nakauna, and that matters. After what happened, ay wala na ako naging balita sa kanya. I asked Ivan, one of my trusted men, to look for her. I asked him to see if the girl is pregnant. Pinasundan ko siya. Nababahala kasi ako at baka nabuntis ko siya. In fact, hindi ko yun sinasadya. Hindi ko balak na buntisin agad, pero I will ask her about it first. Pero kapag nagbunga talaga ang nangyari sa amin, pananagutin ko pa rin siya. I thought sa pagbalik ni Ivan ay bibigyan niya ako ng isang balita, pero halos gumuho ang mundo ko sa aking narinig. Umalis po si ma'am matapos malaman ng magulang niya na nagdadalawang tao siya. Hindi ko po nasundan kung saan siya papatungo, and I blamed myself. Nasira ko ang buhay ng babaeng si Trisha. Mateo, wala ka pa rin bang babaeng mapapangasawa? Malamig na sambit ni Daddy nang bumisita ako sa opisina niya. I was about to say a word nang napansin ko si Mami. Anong ginagawa niya dito? Kumunot ang noo ko sa kanya samantala siya ay plastic na nakangiti sa akin. Good day my son. Nanlamig ako. Ano man kaya ang ginagawa niya? At ano naman kaya ang pinag-usapan niya kay Daddy? I am sorry Claudia. Hindi ko may bibigyan gusto mo. It's not my decision at all. Kumunot lalo ang noo ko sa kanila. Nagprotesta si Mami. But Arturo, I am just helping my son. Maganda si Jelay at sigurado ko na magkakasundo sila. Right son? No! Nalaglag ang panga ni Mami sa sinagot ko sa kanya. Napakurap-kurap naman si Dad bago siya tumikhim. By the way, anong ginagawa mo rito? Dad, nakabuntis po ako. Diretsahan ko sambit sa kanila. Umawang ang labi ni Daddy at nalaglag ang panga ni Mami. What? Tumikhim si Daddy. Really? I nodded. Yes, Daddy. And where is she? She ran away. I still need to find her in order to get the baby. Nanliit ang mata ni Dad. Can you tell me the name of the girl? Umiling ako. Hindi muna, Dad. Nagulat ako nang biglang humalakak si Mami. Arturo, baka naman talaga wala yung nabuntis. Baka gusto nilang makaiwas kay Jelay. But for you, kahit ano ang gagawin mo, si Jelay pa rin ang para sa'yo. Hinarap ko siya. Mami, at sino ka para magdesisyon para sa akin? Nalaglag ang panga ni Mami. I am your mother. And then, what? Hindi siya nakasagot. Hindi ko na siya pinagtuunan pa ng pansin at binalingan si Daddy. Daddy, I will tell you the details. Tumango si Daddy sa akin. Hindi kami close ni Daddy, but we are civil with each other. Hindi niya ako pinakialaman at pareho din ako na hindi ko siya pinakikialaman. Si Mami lang talaga ang nagkaroon ng paki simula nang sabihin ni Daddy na ibibigay niya sa akin ang kumpanya. Wala naman talaga siyang paki sa akin. I am longing for a mother pero hindi niya yun ibinigay sa akin. Ngayon na malaki na ako, hindi ko na kailangan ng isang ina at huli ng lahat para bumawi pa siya sa akin. Ano ang balak mong gawin? Hindi mo ako susundin? Sobrang higpit ng paghahawak ni Mami sa aking braso nang nakabalik na ako sa bahay. Iniwakli ko ang kanyang kamay at saka umatras. Bakit naman po kita susundin? I smirked at her. I told you, you will taste your own medicine. Ano ang akala mo? Maniniwala ako na may nabuntis ka? Natawa siya. Well, don't get me wrong, but you can have it without my help. Kumunot ang noo ko sa kanyang sinabi.
At kalaunan ay nginitaan ko siya. Don't worry mom, I also don't need your help. Napawi ang ngiti niya sa sinabi ko. Hindi ko na siya muling tinuunan ng pansin at tumalikod na lamang sa kanya. I did everything to find her pero walang lead. Masyado siyang magaling magtago. It took me months before I got the courage to face the parents. Ikaw ang nakabuntis sa anak ko? Halos maglumpasay na sa galit ang ina ni Trisha. Bakit ngayon ka lang? Di walang maisagot ang anak ko nang tinanong namin. Ngayon ay umalis na siya at hindi na nagpakita. Kasalanan mo to. May dala kong envelope. Nakita ko na kumunot ang kanilang noo. I will marry your daughter. This is the price. I am sorry. Nalaglag ang panga nila. Ano? At babayaran mo kami? I bit my lower lip. Get out! Wala akong pakialam sa kung ano ang gagawin mo sa anak ko. Get out! Hindi mo kami madadala sa pera. Galit na galit ang ina ni Trisha sa akin. Bad move yata ako. Hindi na sana ako nagdala ng pera rito. Talagang nakakainsulto yun. Habang palihim ko na hinahanap si Trisha, ay pinagtatrabuhan ko rin ang tiwala ni Dad sa akin. It took me years bago he finally stepped down and gave me his position. Dahil doon, mas lalo lamang sumiksik si Mami sa akin. Pinagpipilitan niya si Jelly sa akin kahit hindi ko naman ito gusto. Jelly, bakit hindi kayo mag-date ni Mateo? Mukhang hindi naman busy ang anak ko today. Natigil ako sa pagsubo dahil sa sinabi ni Mami. We are currently having our dinner. Inimbitahan niya si Jelly without even my permission. Ano ba ang gusto niya? Paulit-ulit kong tinatanggi ang babaeng ito. Napilit niyang ipinapare sa akin pero hindi pa rin siya sumusuko. Jelly giggled. Okay lang naman po tita. Kung okay lang din po kay Mateo. At makahulugan akong tiningnan ni Jelly. I gritted my teeth at wala akong magawa. Hindi ko kailangan makipag hard to get. This is insane. Hindi ko pa rin nahahanap ang babaeng iyon. Hindi ko alam kung may anak ba o baka pinalaglag na niya. You are so quiet, Mateo. Ani ni Jelly habang nasa isang dinner date kami. For me, this is not a dinner date. Hindi ito date dahil napilitan lang ako rito. Mateo, just eat Jelly. But this is our date. Maging sweet ka sana sa akin. Umigting ang pangako. But I am not a sweet person. Ikaw naman ang may gusto sa dinner date na ito. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nagulat na lamang ako nang tumulo ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Kailan mo ba magugustuhan? Lahat ng mga tao na nasa paligid natin ay nag-aabang sa atin. Tita Claudia said na may nabuntis ka raw. Hindi siya naniniwala dahil baka excuse mo lang ito para hindi ka maikasal sa akin, Mateo. Kinagat ko ang ibabang labi ko nang bigla niyang hinawakan ang nagkukuyom ko na kamay sa lamesa. If ever totoo yun, I can be the mother of your child. Ngumiti siya sa akin. Tatanggapin ko, Mateo. Natawa ako at binawi ko ang kamay ko. Don't be stupid, Jelly. Mateo, wala akong plano sa iyo. Napasingap siya at walang magawa kundi ang lumuhos sa harapan ko. I am heartless. Well, I don't care. Life is a game. Hindi ka dapat maging mahina dahil aapihin ka at aabusuhin. I don't have much friends and I'm really serious when it comes to business. Hindi ako basta-basta nagpapaloko because I know better. Alam ko na wala naman talagang paki si Mami sa akin. Ang mahalaga sa kanya ay pera at panatilihing mabango ang kanyang pangalan. I spent years to be able to make myself stronger. I spent years to finally have my own power. Man, I thought you knew. Jelly is a bitch.
Masyado siyang sunod-sunuran sa mami mo. I sip on my coffee. I know. Nandito kami sa isang restaurant. Kagagaling lang namin sa isang meeting at pagod na pagod ako dahil hindi ito matagumpay. Napalingon ako sa pinto ng restaurant nang inuluwa roon ang mga estudyante na nagtatawanan. Kumunot ang noo ko at nang naupo sila sa isang bakanting upuan ay nilapitan sila ng isang... Namilog ang mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko nang nakita ko ang isang matangkad na babae. Napakurap-kurap ako. What the... Trisha? Kumuyom ang kamo ko. She looks different. Hindi na siya katulad ng dati na maarte at may kolorete sa mukha. Para ngayon ay isa na lamang siya simpleng babae. Pero bakit siya waitress? Ang tagal kitang hinanap. Buong akala ko ay sobrang layo mo. Pero dito lang pala kita makikita sa lugar kung saan ako sinilang. I smirk. I will have you in my waist. I did everything. Simula na nakita ko siya sa restaurant na iyon ay hindi ko na siya tinantanan. Ang una kong gustong malaman ay kung may anak ba siya. Hindi ko alam kung mayroon ba. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa kokote ko, kung bakit siya inopera ng ganun. Alam ko na hindi siya ganung babae. Pero sa sobrang atat ko lang na makuha siya. She pushed me away multiple times at masyadong nasaktan ang ego ko dahil wala pang babae ang tumaboy sa akin ng ganun. This is totally unbelievable. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagtanggi niya. Siguro dahil sa inoffer ko. Nang tumagal ay mas lalo akong nainis sa aking sarili. Palagi ko na siyang iniisip at naiinis ako tuwing may ibang lalaki na nagpapangiti sa kanya. Hindi ko nga siya nakikita nang umingiti sa akin. Maybe I annoyed her. Medyo nagsisisi ako na gano'n ang unang impresyon niya sa akin. Siguro ay nasa isip niya na isa kong playboy. Hindi ako ganun. Siguro mukha lang. When she told me na hindi niya ako masasagot dahil may anak siya, ay panibagong pag-asa ang umusbong sa akin. Mas lalo ko siyang gustong maging akin, lalo na dahil sa nalaman ko. Nagsiselos ako sa boss niya at talagang ang kapal na mukha niya para sabihin na matatanggap niya ang anak ni Trisha. Anak ko yun. I played dirty. Hindi ako malis maglaro. Kasi pag malinis, nadadaya. You have to play dirty in order to get what you really want. Hindi ako santo para magbait-baitan. I am possessive at unang-una sa lahat ay ayoko may umangkin ng akin. When my heart started beating so fast, alam ko na iba na itong nararamdaman ko. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Hindi ko ito nararamdaman sa ibang babae. This is you and insane. I am your father, I said to Elizabeth. Yes, you are my father, Daddy Mateo. Thank you for accepting me, Mom. She hugged me after she said it. Habang yakap niya ako, ay pasimple akong bumunot ng buhok mula sa kanya. I am sorry, anak. Gusto ko lang na may laban ako. Ayoko na itanggi ako. Ayoko na sabihin na hindi ako ang ama mo balang araw. Hindi ko ipapa-DNA test para magduda ako. I just want to make sure. Are you insane? Singhal ni Mami nang malaman niya na may anak ang girlfriend ko. Ano ba yung nasa utak mo, Mateo? Pumatol ka sa babaeng may anak? Nabobobo ka na ba? I gritted my teeth because of anger. Will you shut up, Mom? This is my choice at wala ka ng pakiroon. No, Mateo. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Kami na lamang dalawa ang nasa hapagkainan. Hindi ko matatanggap ang babaeng iyon. Sigurado ako na pineperahan ka lang niya. Hindi ko akalain na nag-iba ang taste mo. Gusto mo pa sa may sabit?
I clenched my fist. You don't know anything, mommy. Wala nga akong alam, pero sigurado nga ako. Pineperahan ka lang nun, Mateo. Hindi ako makakapayag na ang babaeng iyon at ang kanyang anak ang makikinabang sa pinaghirapan ng daddy mo. Sinampa ni mami ang kanyang kamay sa lamesa bago siya patabog na umalis. Napasa po ako sa aking noo at saka tamad na napaupo. Gusto ko munang makuha ang loob ng anak ko bago ko sabihin sa kanya na ako ang tunay niyang ama. Hindi iyon madali dahil posibleng iwan ako ni Trisha kapag nangyari iyon. Baka ibang isipin niya. Ayoko na magkasira kami, lalo na ngayon na masaya na kami. And I'm planning to marry her. Gusto kong magpakilala sa tunay kong pagkatao. Iyon ang plano ko sa kanya bago magbabagong taon. Gusto ko siyang maging akin. Gusto kong mabuo ang aming pamilya. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil sa isang suyo lamang, pero mas lalo lamang akong kinabahan nang napasin ko na nawawala ang DNA test copy. Shit! This is not good. Sinubukan kong ipacheck ang CCTV at halos hindi ako makapagsalita nang nakita kong babaeng mahal na mahal ko na naghahalugog sa desk ko. I clenched my fist. Alam na ni Trisha. Alam na niya na ako ang totoong ama ni Elizabeth. Sana mapatawad niya ako. Sana bigyan niya ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. At masabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Na mahal ko siya. Mahal ko ang anak ko. At gusto kong mabuo ang aming pamilya.